Sa buhay mag-asawa, sino nga ba ang dapat na palaging masunod? Si Mister na haligi ng tahanan o si Mrs. na nagbibigay liwanag sa tahanan? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na mas makikilala mo ang totoong ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siyang tumira sa iisang bubong. Dahil ako mismo ay napatunayan ko yon. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vince. 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang opisina dito sa Malabon. Matagal na akong listener ng inyong programa na madalas ay sa online ko na lamang napapakinggan dahil alanganin sa oras ng pasok ko sa trabaho. At talaga naman na karamihan sa mga binabasa ninyong sulat na pinapadala ng ating mga kabarangay ay nag-iiwan ng magagandang aral sa buhay para sa akin. At sana ay kapulutan nyo din ng aral ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Papa Dudut, 5 taon na kaming magkarelasyon ni Rachel nang mag-decide kaming magpakasal. Pagkatapos ng kasal ay hindi ko na rin siya pinagtrabaho pa dahil ang gusto ko ay nasa bahay lamang siya para asikasuhin ako at ang magiging anak namin. Yun din naman ang gusto niya. Pero unang linggo pa lamang namin bilang mag-asawa ay parang mas nakilala ko na kaagad siya. Si Rachel yung tipo ng babae na gusto niyang parating siya ang nasusunod. Mula sa ayos ng bahay, pagkain sa buong araw, pwesto ng paghiga sa kama at kung ano-ano pa. Hindi na rin ako nakatanggi pa nang sabihin niyang siya na ang hawak ng buong sahod ko at bibigyan na lamang ako ng allowance sa araw-araw. Naniniwala rin naman ako na mas magaling talagang mag-budget ang mga babae kesa sa lalaki. Kaya lang minsan ay medyo nagigipit din ako. Saktong allowance lang kasi ang palagi niyang binibigay sa akin. Pero ayos lang naman dahil wala naman na akong ibang pinagkakagastusan sa opisina. Kaya hindi ko na yon ginawang big deal pa, Papa Dudut. Sige na mahal, magpaka-busy ka lang muna dyan sa trabaho at tatapusin ko itong niluluto ko. Uwi ka na maaga ha? Siyempre uwi ka agad ako. I love you. I love you too. Bye! Naks naman! Pogi talaga ng tropa namin! Wow! Parang excited na si Esme na umuwi ka kaagad ah. Siyempre, kailangan bago ka umuwi ng bahay. Sabik na kaagad sa iyong asawa mo. Lupit mo talaga, Vince! Ano bang gayumang meron ka at nabola mo ang ganong kagandang babae na pakasalan ka? Pero matanong ko lang pare, since sa ating tatlo dito, ikaw pa lang ang kasal. Ano bang pakiramdam ng nakatali na? Masarap na medyo mahirap. Masarap, lalo na sa gabi? Baliw. Siyempre hindi lang yun, pero kasama na yun. Ang ibig kong sabihin sa masarap, iba kasi yung feeling na uuwi ka ng bahay na may nakahain ng masasarap na pagkain, tapos sasalubungin ng misis mo ng yakap at halik. At alam nyo ang pinaka-the best na feeling doon? Ano? Yung magigising ka sa umaga na mukha niya ang una mo makikita. Naks naman, ang cheesy naman talaga ng kaibigan namin oh! Woo! Some part ka naman nahihirapan. Siguro sa part na hindi ako sanay na may malaking responsibility. Siyempre kailangan ko nang mas magtipid ngayon dahil walang trabaho si Rachel. Pre, bakit nga pala ayaw mo magtrabaho si Rachel? Siya rin naman ang may gusto nun eh. Saka kasama naman ako sa nagdesisyon na maging housewife siya. Para kapag nagkaroon na kami ng mga anak, hindi mahahati ang atensyon niya sa pagtatrabaho, pag-aalaga sa mga bata, at siyempre pag-aasikaso sa akin. Sa bagay, may point ka doon. Pero totoo bang nagbabago raw ang ugali ng babae kapag nakasama mo na siya ng matagal sa isang bahay? Hindi lang naman siguro siya yung nagbago. Pati na rin ako. Mas nakikilala kasi namin yung isa't isa. Kasi diba, 5 years na kami magkarelasyon bago kami nagpakasal. Pero marami pa pala akong hindi alam sa kanya. Na ayaw niyang natutulog na patay ang ilaw, na gusto niyang nakatutok ang electric fan sa kanya kapag natutulog. Saka kung ano-ano pa. Saka the best siya magluto ng sinigang. Nakakainggit naman. Sana ganyan din maging asawa ko sa future.
Pero paano naman kayo mag-budget sa bahay nyo? Binibigyan mo na lang siya ng panggastos linggo-linggo? Hindi. Binibigay ko na sa kanya ang buong sahod ko. Ha? Hindi nga pre. Oo. Humihingi na lang ako ng allowance everyday. Hindi ka ba nahihirapan nun? Bakit naman ako mahihirapan eh? Sakto naman ang binibigay niya sa akin at hindi kulang. Eh paano kapag na-short ka? Ano pa't naging kaibigan ko kayo kung hindi nyo rin naman ako pautangin, hindi ba? Sira ulo! Yun na. Sabi ko na nga ba, user-friendly to eh. Pero seryoso na, yun din kasi ang naging usapan namin ni Rachel bago kami nagpakasal. Na dapat nasa bahay lang siya at hindi nagtatrabaho. At idediretso ko sa kanya ang buong sahod ko para siya na magbabudget. Alam mo, konti na lang malapit ka nang maging takusa. Anong takusa? Sauce! Kunwari pa tong hindi alam. Takusa. Takot sa asawa. Yun. Mga baliw! Hindi no! Sadyang malawak lang talaga ang pangunawa ko. Alam ko na mas magaling mag-budget si Mrs. kaysa sa akin. Kaya siya na dapat ang nakatoka dun. Papa Dudut, hindi naman talaga ako takusa o takot sa asawa. Mas lalong hindi ako under desire. Marunong naman kasi kaming mag-give and take ng asawa ko na si Rachel pagdating sa pagdidesisyon. Sadyang mas madalas lang talaga na hinahayaan ko na siya na mag-decide sa bahay at sa buhay naming dalawa. Mga damit na isusuot ko sa opisina, mga shampoo at sabon na kailangan naming gamitin sa banyo, ulam sa araw-araw, pagbabudget pagdating sa mga gastusin at kung ano-ano pa. Madalas naman nakakatulong din yon sa akin, Papa Dudut, kasi wala na akong ibang inaalala kapag uuwi ako ng bahay. Kasi alam ko na naiplano na nga ng asawa ko ang lahat. Yun ang bagay na hindi naiintindihan ng mga kaopisina ko dahil nga sa wala pa silang asawa. Kapag kasi lumagay ka na sa tahimik na buhay, kusa nang mag-a-adjust ang katawan at sarili mo sa mga susunod na mangyayari sa buhay mo. Papa Dudut, sa 2 taon ng pagsasama namin ni Rachel bilang mag-asawa ay wala kaming halos na naging problema. Mabait naman kasi talaga siya, maasikaso at maalaga. At dahil nga nasanay na ako na siya ang nagdedesisyon sa lahat, tanggap ko na rin ang pagiging bossy niya sa bahay. May mga oras din, Papa Dudut, na medyo nahihiya na akong magkwento sa mga kaopisina ko tungkol sa setup namin ng asawa ko. Madalas kasi nila akong kinakantsawan at akusa na palagi ko ring itinatanggi. Hanggang sa habang lalong ang tumatagal ang pagsasama namin, mukhang unti-unti nang nagiging totoo ang pagiging takusa ko dahil wala akong request kay Rachel na nasunod. Palaging siyang nagmamando sa bahay at kailangan lahat ng plano ay gusto niya at sinusunod ko. Nahihirapan na ako habang tumatagal. Pero mas dumagdag yata ang pahirap sa akin ni Rachel nang bigla na lang siyang maging selosa. Wala na bang dahilan kasi kahit kailan, Papa Dudut, ay hindi ako ng babae. At mas lalong lumala nga yon nang magbuntis na ang asawa ko. Akala ko ba dapat out ka na? Hanggang 5 PM ka lang dapat sa opisina nyo ngayon, di ba? Oo nga, pero nag-text ako kanina sa'yo na may 2 hours kaming overtime ngayon dahil sa deadline ng mga report namin. Baka naman kasi may lakad lang kayo ng mga kaopisina mo kaya nagdadahilan ka lang na may overtime kayo. Hindi ako nagdadahilan. Saka paano pa ako sasama sa kanila eh? Sakto lang ang pera kong pamasahe pa uwi. Eh kasi kaninang umaga, sabi mo uuwi ka kaagad. Kaya namalengke ako para makapagluto ako ng masarap na dinner pagdating mo dito sa bahay. Kaya nga nag-text kagad ako sa'yo tungkol sa overtime namin. Kasi naalala ko na, nabanggit ko kanina na maaga ako makakauwi ngayon. Alam mo, Vince, alam ko na yung galawan na yan ng mga lalaking naglolo ko. Lalo na kapag nagbubuntis sa mga babae. Yan ang panahon na nagiging mapaghanap kayo ng iba. Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Wala akong ibang babae. At kahit kailan, hindi ako maghahanap ng iba, no? Kung gusto mo, tawagan mo pa ang opisina namin para malaman mo na may overtime talaga kami ngayon. Talaga? Oo. At sinisigurado ko sa'yo na nandito lang talaga ako sa opisina namin.
Sige na mahal, tutuloy ko na tong pagluluto ko. I love you. I love you too. Bye. Nako, pre. Mukhang mainit ata ulo ni Esme mo ah. Ganun talaga siguro kapag nagbubuntis. Sa bagay, sa mga pelikulang napapanood ko, pre, kapag nagbubuntis sa mga babae, talagang nagiging tamang hinala eh. Buti na lang hindi pa nagbubuntis ang misis ko. Nako! Ha! Subukan niya lang maging tamang hinala. Subukan niya lang, makikita niya. Ang tapang ko, no? Kala mo may bubuga talaga ako. Biro lang yun. E di maging tamang hinala siya. Paano naman mabubuntis ang asawa mo eh? Kakakasal mo lang no isang buwan. Ay, alam mo parang gusto ko na nga rin magsisi. Sira ka talaga. Pero pre, ang hirap pala talaga no kapag sakal ka na. Ibig ko sabihin eh, kasal ka na. No? Sinabi mo pa. Sa umpisa lang talaga masarap ang lahat. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman mo ang bigat ng responsibilidad bilang isang asawa. Vince, tumawag pala si Rachel sa office ng manager natin. Oh? Bakit daw? Emergency ba? Parang hindi naman, kasi saglit lang silang nag-usap ni manager. Ano namang pinag-usapan nila? Tinanong lang daw ni Rachel kung totoong nag-overtime ka dito sa opisina. Seryoso ba yan? Oo Vince, natawa na nga lang si manager. Nako pre, mukhang lumalala yata tiwang ni Esme mo ah. Papadudot sa totoo lang ay napahiya ko sa mga katrabaho ko dahil sa ginawa ni Rachel. Imagine po kasi sa opisina ng mismong manager namin siya tumawag para lang itanong kung nasa opisina pa ba talaga ako at nag-overtime. Alam niya kasi ang phone number ng opisina namin at siguro ay nag-request siya sa operator na i-connect ang tawag niya sa mismong telepono ng manager namin. Mabuti na lamang at hindi yon ginawang big deal ng manager namin na natatawa na lang din. Habang sinasabihan ako na magtino na raw ako sa asawa ko para hindi na ito nagiging tamang hinala. Papadudot hindi ko na rin dapat i-open yon kay Rachel dahil akala ko ay hindi na yon mauulit pa. Kaya lang nang minsang mag-overtime muli ako sa trabaho ay ginawa na naman niya ang pagtawag sa opisina ng manager ko para i-confirm kung nagsasabi ba talaga ako ng katotohanan. Sa pagkakataon na yon papadudod ay sinabihan ako ng manager namin na kung pwede lang daw sana kung may tatawag sa landline ng opisina namin na pang personal na bagay ay makabuluhan naman daw ang dahilan o kaya ay emergency. Dahil sa totoo lang daw ay medyo nakakaabala na ang ginagawa ni Rachel na pagtawag-tawag para lamang ikumpirma kung nag-overtime ba talaga ako. Papadudot nang makauwi ako sa bahay ay kinausap ko na nga ang asawa ko tungkol sa ginawa niya. Ang sabi ko ay medyo nakakahiya kasi na tumatawag pa siya sa opisina para lamang i-confirm na hindi ako nagsisinungaling. At sinabi ko rin sa kanya na walang dahilan para magloko ako. Lalo na ngayon na magkakaanak na kami papadudot. Pero kagaya ng inaasahan ko ay pinagsimulan niyo ng munting pagtatalo naming dalawa. Kesyo wala naman daw siyang nakikitang masama sa ginawa niya. Asawa ko raw siya at karapatan niya na malaman kung nasaan ako at kung ano raw ang ginagawa ko. Papadudot, sinubukan ko pang ipaliwanag sa kanya na hindi niya namang kailangang gawin na tumawag pa sa manager namin. Pero ayaw niya talagang patalo at alam ko na sa pag-uusap namin yon na ako na ang kailangang magpatalo. Kaya nagsorry na lamang ako sa kanya at sinabi ko na ako na lang ang tawagan niya o kaya ang mga kaopisina ko na sina Aris at Ipe para i-check ako at huwag na ang manager namin dahil napapagalitan na nga ako. Papadudot kahit madalas ay nakakainis na ang ugali ng asawa ko ay iniisip ko na lamang na lahat siguro ng nagbubuntis ay pinagdadaanan yon. Yung pagiging mapaghinala o mapag-isip ng masasamang bagay na ginagawa ng asawa nila. At dahil mahal ko si Rachel ay iintindihin ko ang lahat. Lalo na ngayon na malapit na kaming maging isang buo at totoong pamilya. Papadudot hindi ko alam kung saan ba kumukuha si Rachel ng ideya na nambababae ako.
Madalas din kasi na kapag nasa bahay ako ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang i-check ang cellphone ko. Confident naman ako na wala siyang kahit na anong makikita sa cellphone ko na ikagagalit niya. Hindi dahil sa magaling akong magtago ng mga kalokohan ko, kung hindi dahil wala talaga akong kalokohan na ginagawa. Papadudot ni minsan mula nang makasal ako ay hindi na yon sumagi sa isipan ko. Siyempre nasa seryosong stage na ako ng buhay ko kasama siya. Kaya bakit pa ako pupulot ng bato na ipupukpok sa ulo ko para gawing problema o sakit ng ulo? Ang focus ko talaga ay makabuo ng isang masayang pamilya kasama si Rachel at magiging anak namin. Kaya seryoso ako sa pagtupad sa pangako na binitawan namin ni Rachel sa harap ng altar. Na sosuportahan ko siya, mamahalin at gagawin ko ang lahat para mapagtibay ang aming samahan bilang mag-asawa. Papadudot medyo nabawasan ang pagiging selosa ng asawa ko pagkatapos niyang manganak. Siguro kasi ay sinimulan na naming mag-focus sa pag-aalaga ng aming first baby. Pero habang tumatagal ay parang mas lalong lumalala ang problema ko sa kanya. Hindi dahil sa pagiging selosa niya kung hindi dahil sa pagiging controlling niya sa buhay ko. Pare! Happy birthday! Uy, thank you dito sa regalo ha. Nagabala pa kayo. Pero buti nakarating kayo. Akala ko hindi kayo papayagan ng mga misis ninyo eh. Pwede ba namang hindi? Alam mo namang hindi kami takusa eh. Uy, ano ka ba? Birthday ngayon ni paring Vince, wala munang asaran. Pero yun nga, pare, na traffic kami ng konti. Medyo mahirap palang hanapin tong bahay nyo, no? Oo, dulo kasi ng subdivision. Mahal? Napalitan mo na ba yung diaper ni baby? Ay, hi. Nandyan na pala kayo. Hi Rachel. Medyo kakadating lang namin. Mahal, kailangan na ba talagang palitan ng diaper ni baby? Oo, may inaasikaso kasi ako sa kwarto, kaya hindi ko magawa. Palitan mo na, okay? Baka mag-rashes pa yung skin niya eh. Babalik na ako sa kwarto ha. Sige. O pare, magpapalit muna ako ng diaper ng baby namin ha. Pasok na kayo sa loob at kumuha na kayo ng pagkain. Babalikan ko kagad kayo. Pre, ikaw talaga ang magpapalit? Oo, ano namang masama dun? Oo nga naman pare. Wala namang masama kung mister ang nagpapalit ng diaper ng bata. Yun kaya ang uso ngayon. Ako na naman ang nakita nyo ah. Akala ko ba walang asaran ngayon? Joke lang pare. Pero ano bang ginagawa ng misis mo sa loob ng kwarto? Hindi ko rin alam. Pero nakita ko siya kanina na inaayos sa mga cross-stitch na dun. Cross-stitch? Eh bakit inuuna pa niya yun? Eh ang dami niyong bisita oh. Ano ba yun? Oo nga naman pare. Bakit nagkukulong siya dun? Hayaan nyo na. Saglit lang naman daw niya ayusin yun eh. Alam mo pre, konting-konti na lang talaga eh. Nandun ka na eh. Very very close. Makukuha mo na ang trono ng pagiging Takusa King. Hindi nga ako takusa. Talaga lang ha? Ay, mahal! O mahal, ano yun? Buti pala hindi pa ako nakapasok ng kwarto. Pagkatapos mong palitan yung diaper ni baby, ligpitin mo na rin yung mga nasa lababo na pinggan. Hindi kasi ako makakapagligpit kasi baka mapasma yung kamay ko. At saka, pakibilisan, ha? I love you. Sige mahal, ako nang bahala. Hindi ka nga takusa pare. Hindi talaga. Papadudot, hindi ako takusa o mas lalong hindi ako under desire. Yon ang paulit-ulit kong sinasabi. Kahit parang kabaligtaran na ang totoong nangyayari. Pero hindi naman talaga kasi ako takot sa asawa ko. Siguro takot lang talaga ako na magtalo kami tungkol sa mga maliliit na bagay. Kaya mas okay na sa akin na ako na lamang ang magbigay at sumunod sa kanya. Kesa palakihin pa namin ang isang pagtatalo na pwede naman naming pagkasunduan kaagad. Papadudot, kahit sinabi ng kaibigan ko at katrabaho ko na si Aris at Ipe na hindi nila ako aasarin dahil birthday ko nga ng araw na yon, ay hindi na rin nila napigilan
ang kanilang mga sarili. Nakita kasi nila kung paano ako naging busy sa pag-aasikaso sa ilang bisita sa bahay. Pag-aayos ng mga pagkain at ligpitin, pati na rin ang pagtingin-tingin kay baby kung gising na ba siya o umiiyak sa gutom. Habang ang asawa kong si Rachel ay lalabas lang ng kwarto kapag may bisita na dumating na kakilala niya. Babalik siya sa loob ng kwarto at aasikasuhin ang kanyang cross stitch. Kaya literal na pagod talaga ako sa buong araw ng birthday ko. Gustuhin ko man na tawagin si Rachel at magpatulong sa kanya sa mga ligpitin, alam ko na susungitan niya lang ako. Kaya nagkusa na lang din ako na gawin ang lahat ng pag-aasikaso sa mga pagkain, bisita at sa baby namin ng asawa ko. Oy mga pare, thank you ulit sa pagpunta nyo dito sa birthday celebration ko ha. Ano ka ba? Siyempre birthday mo eh, kaya matik na pupunta kami. Uwi na rin ba kayo? O may dadaanan pa kayong iba? Actually, medyo maaga pa nga eh. Tara, after party tayo. May nakita akong bar malapit lang dito. Oh, sagot ko na. Talaga? Wow naman, parang iba yan. Ngayon ka lang manlilibre. Yun eh, kung sasama sa atin tong si birthday boy. Ako talaga yung pinain mo ha. Naku, wala na yan. As if payagan niya ng asawa niya. Papayagan ako noon, birthday ko ngayon eh. Talaga? Pustahan tayo, 1,000. Hindi ka makakasama sa amin dahil hindi ka papayagan ng misis mo. Ikaw naman Epi, wala kang kabilib-bilib dito sa kaibigan nating to. Pupusta ako. Maisasama natin tong si Vince at walang magagawa ang esmi niya. Ano? Hindi kaya takusa yan. Sige sandali lang, bubuelo lang ako. Pare, palapit na si Rachel. Oh, akala ko nakauwi na rin kayo. Paalis pa lang. Hinintay ka lang talaga namin lumabas. Ha? Bakit? Mahal, ano kasi, nagyayaya sina Aris at Epi ng inuman eh. Diyan lang sa bar malapit dito sa subdivision natin. Hindi pa ba kayo lasing? Maaga pa naman saka hindi naman ako papaabot ng madaling araw sa labas. Kung gusto mo Rachel, ipagdadrive ko pa pauwi tong si Vince mamaya. Saka linggo naman bukas. Wala kaming pasok sa opisina. Kaya pwede kami magpuyat. O sige na mahal, magbibihis na ako para makauwi ako agad. Teka, pumayag na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Ang daming ligpitin sa loob, oh. Uunahin mo pa yung after party na yan, buong araw ka nang halos umiinom ng alak. Hindi naman din kasi ako masyadong uminom kanina kasi inaasikaso ko yung mga bisita. Kaya nga yung mga kalat naman dito sa bahay yung ayusin mo. Saka kayong dalawa, mas mabuti pa siguro umuwi na lang kayo sa mga misis at anak ninyo. Kaysa yung kung san-san pa kayo pumupunta. Saglit lang naman ako mawawala. Promise, hindi ako matutulog mamaya nang hindi nalilinis ang mga kalat dito sa bahay. Hindi! Ayusin mo na yung mga kalat dito sa loob. At kayong dalawa, umuwi na kayo sa mga asawa ninyo. Sige na, papasok na ako. Titignan ko kung tulog na si baby. Okay, penge akong 1,000. Walang ya. Parang nanlibre na rin ako nito eh. Pasensya na mga pare ha. Babawi na lang ako sa susunod. Uy, salamat ulit sa pagpunta ha. Ingat kayo pa uwi. Papadudot habang tumatagal nga ay mas lalo pang lumalala ang asawa ko sa pagiging controlling niya sa buhay ko. Hanggang napansin ko na parang bawat kilos ko sa bahay at buhay naming mag-asawa dapat ay may approval niya. Hindi na ako halos nakakalabas ng bahay na kasama ang ibang mga kaibigan ko. O kaya ay nakakasama sa mga company outing namin dahil hindi niya ako pinapayagan. Kapag naman pumapayag siya ay magdadrama siya at sasabihin niya na kesyo mas importante pa raw ang ibang tao kesa sa kanila na mag-ina ko. Kaya daw gusto kong umalis. Kaya sa huli syempre ay hindi na lamang ako aalis. Papadudot may mga oras din na malilate lang ako ng konti ng uwi ay grabe na ang pang-aaway na ginagawa niya sa akin. Sino raw ba ang kasama ko at saang bar daw ba ako galing at kailan pa raw ako naglolo ko. At kahit na wala naman talaga akong ginagawang kasalanan, ako na lang din na nagsusorry at pilit na nagpapaliwanag para hindi na lumaki pa ang pagtatalo naming dalawa.
Papadudot, mas madalas din ako na ang nag-aasikaso sa anak namin. Kahit halos wala nang ibang ginawa sa bahay si Rachel. Hindi naman sa sinisilip ko ang mga ginagawa ko para sa bahay, pero ako na kasi yung nagtatrabaho para sa pamilya namin. Umaasa ako na pag uwi ko ay makakapagpahinga na ako ng maayos. Pero hindi pa pala. Mabuti na lang kahit paano ay totoong nakakawala ng stress at pagod ang mga tawa at ngiti ng baby naming mag-asawa. Papadudod, sa usaping budget o pera naman ay palaging ako pa rin ang talo. Kapag sa bagay na gusto ko ay mahigpit si Rachel. Pero sa bagay na gusto niya ay okay lang na gumastos. Iniintindi ko na lamang lahat ng ginagawa niya kahit minsan ay parang may mali na talaga. Iniintindi ko siya dahil mahal ko ang asawa ko. Papadudot, unti-unti ko nare-realize na baka nga tama si Aris na dapat ay hindi ako pumapayag sa ginagawa sa akin ni Rachel. Hindi naman sa napipikon ako sa mga pangaasar nila sa akin. Pero naisip ko na ako ang lalaki sa bahay at ako ang nagtatrabaho. Kaya dapat ako ang mas masunod sa aming dalawa. Hindi rin ako nakikipagtuusan ng responsibilidad. Pero bilang padre di pamilya, kung hindi man ako ang palaging masunod sa bahay, alam ko na dapat ay marunong kaming magbigayan pagdating sa pagdidesisyon. Yun ang gusto ko na iparealize sa asawa ko, na hindi po pwede ang ganong klase ng setup namin, Papadudot. Yung pagod ako sa trabaho tapos mas pagod pa ako sa bahay. Alam ko naman na dapat ay dati ko pa talagang inopen ang bagay na ito sa asawa ko. Ang tungkol sa paghahati-hati ng responsibilidad sa buhay mag-asawa. Pero sa totoo lang, Papadudot, ay hindi ko talaga alam kung paano sisimulan ang lahat. Dahil nga nakasanayan ko na ring maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ng asawa ko. Paano nga ba ako tatanggi sa mga utos niya kung ang resulta noon ay mas mag-aaway kami? Paano ako sasagot sa pagbubunganga niya kung galit na galit siya? Paano ako makangatwiran kung palaging siya ang tama sa aming dalawa? Pero sabi nga nila, Papadudot, dapat ay lakasan ko ang loob ko at ipakita sa kanya na lalaki ako, na hindi niya pwedeng kontrolin ako sa habang buhay. O bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa naka-out sa trabaho ah. Na-traffic eh. Bakit hindi ka man lang nag-text o tumawag ulit? Nakailang text na ako sa'yo ah. Hindi ka man lang nagre-reply. Sinabi ko naman na nag-overtime ako, di ba? Tapos na-traffic pa ako. Kaya eto, ngayon lang ako nakauwi. Oo nga, pero dapat nag-a-update ka pa rin sa akin. Naputol na ba yung mga daliri mo at hindi mo man lang ako nagawang i-text o tawagan? Kumusta na ang baby ko? Ang cute-cute talaga ng baby ko. Ang nakakainis lang kasi, Vince, nakailang tawag at text na rin ako, pati na rin sa mga kaopisina mo. Pero kanina ka pa raw umalis doon. Sana man lang kung na-traffic ka, sabihan mo ako kung nasan ka na. Nagre-ring yung phone mo pero hindi ka naman sumasagot. Bakit gising pa ang baby ko ah? Ang cute-cute talaga, lalo na kapag tumatawa oh. Smile nga ulit, baby. Halika nga dito, kargahin ka nga ni Daddy. Hoy, Vince! Kinakausap kita ha? Uy mahal, ano ba? Baka umiyak tong baby. Nakita mo ng karga-karga ko. Baby, namiss mo si Daddy? Namiss din kita, baby. Kausapin mo nga ako na maayos. Dahil kanina pa ako salita ng salita dito, pero para naman akong walang kausap. Ano pa bang gusto mo sabihin ko? Sinagot ko ng tanong mo, hindi ba? Nag-overtime ako at na-traffic ako. Kaya late na ako nakauwi. Eh bakit hindi mo nga sinasagot ang tawag ko? Hindi ko kasi napansin tumatawag ka eh. Baby, ibabalik na kita sa higaan mo para makapagpalit na ng damit si Daddy ha. Hindi mo napansin? O hindi mo lang pinansin? Teka, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Magpapalit muna ako ng damit. Mamaya na tayo mag-usap kapag hindi na mainit ang ulo mo. Huwag ka lang talaga makatabi-tabi sa akin sa kama mamaya ha? Tinakot pa ako. Akala niya naman matatakot ako. Oh, eto na yung mga unan mo. Hinanda ko na to kanina pa nung dinededma mo yung mga text at tawag ko.
Dito ka sa sala matutulog at wag na wag mo akong kakatukin sa kwarto. Naku, nilabas nga ang mga unan. Ito namang mahal ko, ang bilis magtampo. Huwag ka na magalit. Sino hindi magagalit kung hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sorry na nga. Hindi ko lang talaga napansin kasi naka-silent. Sana man lang kasi nag-text o tumawag ka kung anong oras ka makakauwi. Hindi na po mauulit, promise. Sa susunod na malate ka ng uwi, sa labas ka na talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, minsan ay napapatanong na ako sa sarili ko. Bakit ba ang hirap-hirap tiisin ang asawa ko? Alam ko naman na pwedeng sa sala na lamang ako matulog at magtampu-tampuhan sa kanya hanggang sasuyuin niya ako. Pero ako pa rin ang tumitiklop kaagad sa kanya. Kasi baka mamaya ay hindi rin siya magpatalo at hindi rin niya ako suyuin. Saka iniisip ko kaagad na hindi kami pwedeng mag-away dahil ayoko na hindi siya makatabi sa pagtulog. Ayoko nang lumipas ang gabi na may tampuhang kaming dalawa. Ayoko nang mas palalain ang anumang pagtatalo namin. Kaya kagaya ng dati, ako kaagad ang nakikipag-ayos sa asawa ko. Ilang ulit ko po yung sinubukan, Papa Dudut. Ang inisin siya at magtampu-tampuhan ako. Baka kasi sakaling maging effective kapag ako naman ang nagtatampo. Pero wala talaga eh. Nagagawa niya akong tiisin na hindi kausapin. Bagay na hindi ko naman kayang gawin sa kanya. Ang hirap kaya na may kasama ka sa bahay tapos ay hindi kayo nag-uusap. Kaya kagaya ng nakasanayan kong gawin ay ako naman ang titiklop at maglalambing sa asawa ko para magkabati kami. Papa Dudut, napapaisip tuloy ako minsan kung normal pa ba ang ganitong setup sa mag-asawa. Yung palaging tumitiklop ang haligi ng tahanan sa ilaw ng tahanan. Normal pa ba yung maging sunod-sunuran si Mr. kay Mrs.? Uso pa ba talaga ang takusa sa panahon ngayon? O sadyang isa lang ako sa iilan na lalaking hindi kumakasa sa mga asawa nila na masyadong matatapang? Pero kailangan ko pa ring subukan. Kailangan ko pa ring ipakita sa asawa ko na pagdating sa bahay namin, ako ang dapat na mas masunod. Mahal, si baby! Umiiyak! Mahal! Si baby! Teka. Mahal, hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, si baby umiiyak. Sorry mahal, naka-headset kasi ako eh. Bakit kasi nagmu-music ka pa habang nagliligpit? Pagkatapos mo dyan sa ginagawa mo, puntahan mo na kaagad si baby. Teka mahal, ikaw na lang muna. Bakit ako? Sabado ngayon, di ba? Dapat ikaw ang nag-aasikaso kay baby. Pero nagliligpit pa kasi ako. Wala ka naman yatang ginagawa sa kwarto eh. Kaya ikaw na lang muna mag-asikaso sa kanya. Meron akong ginagawa. Nagko-cross-stitch ako. Unahin mo na lang muna asikasuhin si baby. Tapos balikan mo na lang ang pagko-cross-stitch mo. Kasi baka mamaya pa ako matapos dito eh. Kaya bilisan mo na dyan, mahal. Kung gusto mo, itigil mo muna yung ginagawa mo. Tapos puntahan mo si baby. Balikan mo na lang yan pagkatapos. Pero mahal, marami-rami pa to kasi pati itong mga lalagyan ng plato at baso, ipinapalinis mo na sa akin. Bakit? Nagrereklamo ka? Di ba ikaw ang nakapansin na dapat ligpitin na yan? Kaya sabi ko, ikaw na lang ang gumawa. Hindi naman sa nagrereklamo ko. Pero kasi kung tatapusin ko pa to bago puntahan si baby, baka magka-rashes na ang singit nun dahil sa basang diaper. Kaya nga itigil mo na muna yan. At asikasuhin mo na si baby. Mahal, iniwanan mo na naman yung ginagawa mo eh. Di ikaw na pumunta kay baby. Alam mo kanina ka pa eh. Sige, ako na lang ang pupunta kay baby. Babawasan ko talaga allowance mo this week. Teka lang mahal, huwag naman ganun. Eto na, magbabanlaw na ako ng kamay ko. Ayan naman pala eh. Marunong ka naman palang sumunod. Gusto mo lang nagtatalo pa tayo dito ng matagal. Nasaan ba yung mga diaper niya? Nasa tabi lang ng crib niya. Sige na, babalik na ako sa ginagawa ko. Papa Dudut, sinimulan kong ayusin ang problema ko sa ugali ni Rachel.
Pero sa umpisa pa lamang ay sumuko na ako kaagad kasi hindi ko kayang tiisin na nagagalit siya sa akin. At habang tumatagal ay parang mas lumalala ang sitwasyon naming dalawa. Mas lalo niya akong kinokontrol. Hindi na niya naiisip na asawa niya ako at hindi tau-tauhan lang sa bahay. Pero siguro nga papadudod ay kasalanan ko talaga dahil sinanay ko na rin si Rachel sa ganitong klase ng setup naming mag-asawa. Yung ako ang sunod-sunuran sa kanya at siya ang palaging kumokontrol ng mga dapat at hindi ko dapat na gawin. Hindi naman kasi to kasama sa mga napag-uusapan o pinagpaplanuhan namin noon dahil bago kami ikasal, ang palagi naming sinasabi noon, magiging patas kami sa isa't isa. At bibigyan namin ng karapatan ng bawat isa na mag-decide sa bahay. Kaya lang papadudot mula nga nang maging abala na ako sa trabaho dahil ako lang ang nagtatrabaho para sa bahay. Binigay ko na ang karapatan kay Rachel na mag-decide sa halos lahat ng bagay sa bahay. Pati na rin sa buhay naming mag-asawa. Sinanay ko siya na palaging nasusunod at sinanay ko rin ang sarili ko na palaging sumunod sa lahat ng gusto niya. Ako tuloy ang nagsasuffer ngayon kasi hindi ko alam kung paano sisimulang baguhin ang mga nakaugalian na namin ni Rachel. Hindi ko alam kung paano babasagin ang pagiging takusa ko sa buhay naming mag-asawa. Papadudot dahil habang tumatagal nga ay mas nahihirapan ako sa ugali ni Rachel. Nag-isip na ako ng ibang paraan kung paano pwedeng mabaligtad ang sitwasyon naming dalawa. Yung siya naman ang susunod sa gusto kong gawin. Yung ako naman ang magmamando sa bahay. Hindi ko naman gusto na maging matigas para lamang mapasunod siya. Kasi ayoko na ang ugali ko pang yon ang pagmula namin ng away. Takot kasi talaga ako na magtalo kaming dalawa. Pero siguro dapat ko nang labanan ang takot na yon. Wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan ay magtalo kami. Kung normal na talaga na mapa-under ni Mrs. si Mr., baka naman normal na rin na tumanggi si Mr. sa mga request ni Mrs. Yun ang nakikita kong paraan para simulan ko na mapasunod ang asawa ko. Papadudod hindi ko siya aawayin pero hindi ko rin siya pagbibigyan sa mga gusto ko o request niya sa akin. Kasi ganon din naman siya sa akin, papadudod. Kapag may gusto akong bagay na hindi naman niya masyadong gusto, kahit kailan ay hindi niya ako pinagbigyan. Kaya dito ko sisimulan ang plano ko. Hindi na kasi talaga po pwede, papadudot, na habang tumatanda kami ay parating ganito na lamang ang setup naming dalawa. Dapat magkaroon ng pagbabago sa buhay naming mag-asawa. Mahal, alis nga pala ako ha. Ha? Saan ka pupunta? Magkikita-kita kami ng mga batchmate ko nung high school. Saan? Diyan lang sa mall na malapit dito sa atin. Paplanuhin kasi namin yung reunion na sa batch namin naka-assign. Ilan kayo magkikita-kita? Mga 10 siguro. 10 lang naman kasi ang nag-confirm na pwede ngayong araw na sumama sa meetup eh. Mga batchmate mo lang palang kikitain mo? Bakit bihis na bihis ka pa? Todo gel pa yung buhok mo ah. Siyempre, ngayon lang kami magkikita-kita ulit eh. Hindi naman pwedeng ako yung pinakapangit sa amin no. Baka naman may kikitain ka lang na ibang babae. Wala naman akong kikitain na ibang babae, mahal. Magmi-meeting lang talaga kami ng mga kabatch ko para doon sa gagawin namin reunion. Paano ko malalaman kung sino mga kasama mo mamaya? Kung gusto mo, mag-group picture pa kami mamaya eh. Basta umuwi ka bago mag-6 mamaya. Aalis ka pala, hindi ka man lang nagpapaalam. Kaya nga eto na mahal oh. Nagpapaalam na nga ako sa'yo habang nandito pa ako sa loob ng bahay. Ewan ko sa'yo. O sige na mahal, aalis na ako. Mahal, sandali! Bakit mahal? May nakalimutan ka. Ano? Teka, may naiwan ba ako? Wala kang naiwan pero may nakalimutan kang iwanan sa akin. Ano yun? Yung sweldo mo hindi mo pa nabibigay sa akin. Kahapon pa yun, di ba? Ay, oo nga pala. Sandali lang ha. O eto mahal. Ano to? Sineldo ko kahapon. Eh bakit kulang? Halos kalahati lang tong binigay mo sa akin ah. Kulang pa ba? Nakita ko yung bill ng tubig sa kuryente ah. Sobra pa yung binigay ko, kasama na dyan yung pang-grocery. Oo
Oo nga, pero… May babayaran ka pang iba, sabihan mo na lang ako para maabot ko ang pera, okay? Oh, sige na mahal ha. Nag-text na kasi yung mga kasama ko eh. Nandun na raw sila. Bye! I love you! Mwah! Papadudod sa wakas ay nagawa ko ring tiisin ang asawa ko. Wala na nga siyang iba pang nasabi nang iwanan ko siya at naglakad na ako palayo mula sa kanya. Umpisa pa lamang yon, Papadudot, dahil may iba pa siyang request na hindi ko na pinagbigyan pa. Kagaya ng gusto niya sanang magbakasyon pero sinabi ko na kailangan naming magtipid. Gusto niya sanang bumili ng bagong bag pero sinabi ko na sa birthday na lang niya kami bibili. At kung ano-ano pang request na palagi kong tinatanggihan na pagbigyan. Papadudot ng mga sumunod na araw ay ramdam ko na hindi masyadong umaangal si Rachel sa mga gusto kong mangyari sa bahay na related sa gastusin, gawaing bahay o sa anak namin. Natuto na siya na kahit paano ay sundin ang mga gusto kong gawin. Akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang pagiging maayos ng samahan at relasyon naming dalawa. Kaya lang, Papadudot, ay marunong din pala talagang gumanti ang asawa ko sa ibang paraan. Oo, hindi na siya nakikipagtalo sa akin sa buong maghapon pagdating ko sa mga gawaing bahay o pag-aasikaso kay baby. Kaya lang pagdating ng gabi, kulang na lang ay makiusap ako sa kanya na pagbigyan ako sa kama. Ilang gabi kaming magkatabi na walang nangyayari sa aming dalawa. Ang dami niyang dahilan para tanggihan ang pagromansa ng ginagawa ko sa kanya. Kesyo may dalaw daw siya, may pahabol ang monthly period niya, wala sa mood, pagod sa buong maghapon o kung ano-ano pa. Ang mga dahilan na yon ay umabot ng halos 3 buwan. Vince! Pwede ba? Ano bang problema mo? Bakit ka nananampal? Ikaw kasi ang kulit-kulit mo! Sabi nang tumigil ka na sa ginagawa mong paghalik-halik sa akin, ayaw mo pa rin huminto. Pero hindi mo naman ako kailangan sampalin eh. Eh, anong gusto mong gawin ko? Sinasaway na kita, ayaw mong tumigil. Tinutulak kita, ayaw mong umalis. Init-init, dikit ka ng dikit sa akin. Kadarating mo lang oh. Di ka muna magpalit man lang ng damit mo. Para yun lang uminit na kagad yung ulo mo? Alam mo, tama na nga to. Nakakainis ka na eh. Ako pa yung nakakainis? Ako pa talaga? Bakit? Sino ba dapat? Ikaw, Rachel! Ikaw ang nakakainis! Ikaw ang nakakairita! Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Kailangan ba isa-isahin ko pa? Eh di isa-isahin mo. Wala naman ako ibang maisip na ginawa kong kasalanan sa'yo para kainisan mo ako ng ganyan. Nakakainis lahat sa'yo. Yung pagiging nagger mo at controlling mo dito sa bahay. Ako na nga nagbibigay ng paggastos dito sa bahay. Ako pa rin ang nagawa ng gawaing bahay. Tapos pati yung pagdadamot mo sa kama. Akala mo ba hindi ko alam na ginagamit mo yun para gumanti sa akin? Hindi naman ako gumaganti ah. Talaga? Hindi mo ginagamit yun para ibigay ko sa yung buong sahod ko? Para maging sunod-sunuran ulit ako sa'yo? Pwede ba Vince? Huwag na nga nating pag-usapan to. Wala na namang sense yung mga sinasabi mo eh. Kung walang sense para sa itong mga sinasabi ko, pues sa akin meron. Kasi hindi naman ikaw nahihirapan eh. Hindi ikaw napapaya sa mga kaibigan mo at mas lalong hindi ikaw paulit-ulit na nag-a-adjust para lang magkaayos tayong dalawa. So ano? Ayaw mo na? Napapagod ka na sa akin? Hindi ako umaayaw pero napapagod na ako. Rachel, hindi na kasi tayo mga bata. May anak na nga tayo. Sana naman maisip mo na hindi pwedeng ako na lang palagi ang mag-a-adjust para sa ating dalawa. Hindi pwedeng ikaw na lang ng ikaw na susunod. Sorry. Akala ko kasi okay lang sa'yo lahat. Okay lang naman talaga sa akin kahit ako yung sumunod ng sumunod sa'yo. Pero wag mo na masobrahan. Kasi napapagod din ako eh. Hindi ako nahihiyang kinakantsawan nila akong takusa o under desaya. Pero sana wag mo na may pamukha sa akin na under talaga ako sa'yo. Hindi naman sa ina-under kita. O ano pala yung mga pinag-aagawa mo sa akin? Yung galing ako ng trabaho pero ako pa rin yung mag-aasikaso kay baby kapag nagigising siya? Yung pahinga ko dapat ng weekend pero ang dami mong pinapalinis sa akin? Yung mismo sa harapan ng mga kaibigan ko pinapahiya mo ako?
Ayoko lang kasi masanay ka na ginagawa mong lahat ng gusto mo. Tapos makakalimutan mo lang talungin ng permiso ko o opinyon ko. Kaya ginagawa ko lahat to. Kinokontrol kita at nang makita ko na ayos lang sa'yo, tinuloy-tuloy ko na. Hinayaan ko lang dahil mahal kita. At ayoko nagkakagulo o nag-aaway tayong dalawa. Pero kasi Rachel, sa ginagawa mo parang tinatanggalan mo na ako ng pagkalalaki sa relasyon at sa pamilya natin. Sorry. Kahit naman ako, ayoko nagkakagulo tayo. Ayoko nang nag-aaway tayo. Please, ayusin na natin to. Aayusin talaga natin to. Kasi ayoko mawala ka sa akin eh. Ayoko masira ang pamilya natin. Magbabago ako. Pipilitin kong magbago para sa'yo. Para sa anak natin. At tutulungan kita. Magtutulungan tayong dalawa na mas mapaayos ang pamilya natin. Papa Dudut, pagkatapos ng pagtatalo naming mag-asawa ay nagkaayos na rin kaming dalawa. Mabuti na lang din at naging bukas ang isip ni Rachel sa problema niya sa sarili niya. Kaya mas naiintindihan na niya ang totoong problema sa relasyon namin bilang mag-asawa. Naiintindihan ko naman ang point niya na natatakot lang din siya na magaya kami sa ibang mag-asawa na nababaliwala na ang boses ng ilaw ng tahanan. Kaya mas minabuti niya na siya ang nasusunod sa aming dalawa kesa magbago ako at tuluyang kaming masira. Pero pinangako ko sa kanya na hindi mangyayari yon. Hindi ako magbabago at mas lalong hindi ko babaliwalain ng boses niya bilang asawa ko. Papa Dudut, natuto na rin si Rachel na hatiin ang mga gawaing bahay sa aming dalawa. At kapag nga weekend o wala akong pasok sa trabaho, ay halos hindi na niya ako pinapakilos pa sa bahay. Siya na ulit ang humahawak ng buong sweldo ko, pero mas malaki na ang ibinibigay niyang allowance para sa akin. Hindi na kagaya ng dati na sakto lang sa pamasahe at pagkain ko. At higit sa lahat ay bibihira na niya akong tanggihan pagdating sa kama. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Sana kahit papaano ay may natutunan ang mga kabarangay nating nakikinig sa kwento ng buhay na shinare ko ngayong araw. At sa mga kabarangay natin na kapwa ko mister, hindi naman masama ang maging takusa tayo. Pero sana alam natin na para mag-workout ang isang relasyon ng mag-asawa, kailangan na may give and take pagdating sa mga desisyon para sa isa't isa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut. And more power and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang inyong kabarangay at kapuso, Vince. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Love Stories. Marami ang gumagamit ng pisikal na itsura bilang basihan kung kaya nilang piliing makasama ka sa kanilang buhay. Hindi man sapat na basihan ang itsura, pero marami pa rin ang mga taong ito ang gustong makita. Ikaw, kabarangay, basihan ba talaga ang itsura sa taong pipiliin mong makasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 40 years old. Kabilang sa mga may kondisyon na dwarfism. 3 talampakan lamang ako, sakto. Iba't iba ang mga tinatawag sa akin ng mga tao. Hindi naman ako nagagalit kapag tinatawag ako ng kung ano-ano ng mga kakilala ko. Unano, little person, midget, extra small, at duwending pula. Duwending pula ang tawag sa akin ng ilang mga kaibigan ko dahil bukod daw sa maliit ako ay paborito ko pa ang kulay pula. Hindi rin po ito nakakainsulto sa akin, lalo totoo naman na paborito ko ang kulay na pula.
Kaya nga siguro ay nabighani ako sa katrabaho ko sa fast food na si Ana. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kabatch ko siya sa trabaho. Parehas kaming naging crew sa isang hindi kilalang fast food, may 5 taon na rin ang nakakaraan. Natatandaan ko pa kung gaano kapula ang labi niya. Nung unang araw namin sa trabaho, pinagbawalan siyang mag-lipstick ng pula ng bisor namin. Nalungkot nga siya noon at tuwing uwian na lamang tuloy siya nakakapagpahid ng pulang lipstick at lagi ko yung naaabutan. Paborito ko ang labi ni Ana. Kahit sabihin pang malabo kong maabot yon dahil masyado siyang matangkad para sa akin. Mabait si Ana at pala kaibigan. Kaya hindi ako nailang na lumapit-lapit sa kanya dahil alam kong wala sa ugali niya ang mangtaboy. Kaya siguro lumakas din ang loob kong magparamdam sa kanya at maglandi ng pasimple. Hindi naman niya ako pinagbabawalan sa panghaharurot ko sa kanya. Kaya mas lalo tuloy akong ginanahan at mas lalong lumakas ang loob ko. Kahit madalas na tinatawanan at pinagtitripan lamang ako ng katrabaho, kaibigan at kaidarang kong si B-Boy, ay hindi ko naman pinapansin ang panunukso ni B-Boy dahil alam ko na lahat naman ng tao ay may tsansa sa mga bagay na pangarap nila. Pangarap ko po siya na matagal na at alam ko na may tsansa ako sa kanya. Isang araw ay sinubukan ko ang swerte ko sa panghaharot ko kay Ana. Confident ako noon palibhas ay bagong gupit at ahit ako. Gwapong-gwapo ako sa sarili ko kaya kinuha ko ang opportunity na yon para lalong lumapit kay Ana, Papa Dudut. Ay, Ana! Ay, Joel! Nakakagulat ka naman! Lumagpas tuloy itong lipstick ko! Kahit naman lumagpas pa hanggang siko ang lipstick mo, maganda ka pa rin. Ikaw talaga, sagad ka sa pangbobola. Nakalanghap ka na naman ng mainit na mantika sa kitchen, no? Hindi lang nakalanghap, natalsikan pa. Paano ka matatalsikan ang taas ng lutuan? Joke! May babaeng talsik na mantika eh. Gusto talaga akong puntiryahin. Uy, joke lang yan, Joel, ha? Baka ma-offend ka. Ako? Ma-offend? Ano pala ibig sabihin ng offend? Ikaw talaga, puro ka biro. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nun, kaya ako tinatanong. Alam mo, minsan, di ko na talaga alam kung nagbibiro ka na o seryoso. Magkape tayo bukas para malaman mo. Chika? Day off ko bukas maglalaba pa ako. Natambakan ako kasi hindi ako nakapaglaba last week. Tulungan na kita maglaba. Ako na yung gagawa ng mga bula sa labada. Loko, kaya na yun ng sabon ko. May iba pa akong kayang gawin. Itanong mo kung ano. Sige nga, ano? Ang magmahal. Boom! Ewan ko sa'yo, porke bagong gupit at ahit ka lang dyan kaya ang daldal mo na naman. Buti naman napansin mo ang gupit at ahit ko. Sinadya ko talaga to para sa'yo. Ay nako, Joel. O sige na, uwi na ako. Ayokong gabihin sa daan. Ingat kayo ni Biboy pag uwi, ha? Bye, Ana. Ang magmahal. Boom! Nagilan mo nga ako, B-boy. Nagawa mo talagang sabihin yung banat mong yun? Kaya ka natatalsikan ng mantika eh. Wala ka talagang magawa kundi mang-asar, no? Buhusan kaya kita na kumukulong mantika. Oh, paano mo magagawa yun? Ang taas ng lutuan. Saka baka tapos na yung pagkulo ng mantika kapag naibaba mo na. Doon ka na nga, pare. Magbudbud ka na lang nasi sa french fries. Hayaan mo na ako rito sa sulok. Habang dinadamdam kong pagbabasted ni Ana sa akin. Binasted ka ba niya? Bakit? Alam ba niyang nanliligaw ka? Dapat ramdam niya na yun. Sinabi ko na nga na tutulungan ko siya maglaba pero tumanggi naman siya. Eh di busted na, di ba? Hindi naman porket tinanggihan niya ang tulong mo sa paglalaba, busted ka na. Di ba pwedeng wala lang siyang tiwala sa paglalaba mo? Nakita kita maglaba ng basahan sa kitchen. Ayoko na lang mag-talk. Panira ka talaga ng self-confidence, no? Binibiro ka lang. Ano ba kasing plano mo kay Ana? Niligawan ko siya. Hindi nga niya alam na nanliligaw ka. Bakit di mo pa kasi diretsahin? Para ka namang hindi lalaki, B-boy.
Siyempre, tatansyahin ko pa siya. Sa gera nga, inaaral muna ang kalaban bago sumugod. Ganon din sa panliligaw. Galingan mo ha. Kasi nakipagpustahan na ako sa mga katrabaho natin na mapapasagot mo si Ana. Ginamit nyo pa talaga ang love life ko para magsugal. Dahil ang pag-ibig ay isang sugal. Boom! Ang pag-ibig ay isang sugal. Tama nga naman si B-Boy. Natatakot akong isugal ang lahat kay Ana kasi hindi naman ako sigurado kung gusto niya ako. Ando na kami sa punto na close na kami. Malaki na ang pag-asa ko pero kapag napapatingin ako sa salamin at kapag naaalala ko na 3 talampakan lamang ako, bigla akong manghihina. Confident naman akong tao. Tanggap ko na ang kondisyon ko. Hindi na nga ako napipikon sa pang-aasar ng mga tao sa paligid ko pero nagkakatalo lamang talaga kapag si Ana na ang kaharap ko. Bigla kong hihilingin na sana ay ipahiram ni Cinderella ang fairy godmother niya sa akin para patangkarin ako kahit na hanggang alas 12 lamang ng hating gabi. May glass shoes kaya na pwedeng umubra para tumangkad ako. Napapailing na lamang ako sa mga naiisip ko. Pero hindi ako pwedeng sumuko, hindi ko pwedeng sukuan si Ana dahil siya ang paborito kong tao. Siya ang gusto kong maging asawa, siya ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Tuwing walang masyadong customer ay lagi akong nagpapantasya ng buhay kasama si Ana. Lagi kong ini-imagine na nakabili na kami ng maliit na bahay. Meron din kaming 2 e-bike kung saan ay gagamitin naming panghatid at pagsundo sa mga magiging anak namin. Pinapangarap ko rin na laging makita si Ana na naka-lipstick ng kulay pula kahit nasa bahay lang at naglalaba. Paborito ko talaga ang kulay pula, lalo na kapag nakikita ko yon sa labi ni Ana. Tutulungan ko siyang maglaba at pupurihin niya ako sa paglalaba ko dahil kaya kong magtanggal ng mancha kahit na walang bleach. Sa mga ganitong pantasya ay napapangiti at ginaganahan ako buong araw. Lalo na kapag nakikita ko po si Ana. Kaya hindi ko maiwan ang trabaho ko dahil kay Ana. Hanggat kasama ko siyang crew ay hindi ako magre-resign. Isang araw ay nilakasan ko ang loob kong kausapin si Ana. Tapos na ang duty namin at mukhang nag-aabang na lamang siya ng jeep para makauwi. Nilapitan ko siya at nakipag-small talk ako, Papa Dudut. Hello, Ana. Hi, Joel. Pauwi ka na rin? Oo, pero hihintayin muna kita makalis para safe ka. Ang sweet naman. Thank you, ha. Sweet talaga ako. Mahihiya lahat ang may diabetes sa tamis ko. Nagbibiro na naman siya. Pinapatawa mo talaga ako lagi. Kung kailangan mo ng 3 talampakang payaso, andito lang ako ha. Payaso? Kailangan mapula ang labi mo. Papahiramin kita ng lipstick para dyan. Ana, bakit nga pala hindi ka nakalipistik ngayon? Nasanay kasi ako na tuwing uwian mapula ang labi mo. Napansin mo pa talaga yon? Naubos na yung lipstick ko. Sa sahod pa ako makakabili uli. Mukha na ba akong maputla? Hindi ko babagay kapag wala. Kahit para kang humigop ng suka, maganda ka pa rin. Gusto mo ba bilang kita ng lipstick? Ano bang brand at kulay? Ay hindi na, nakakahiya naman sa'yo. Luho ko yung lipstick kaya kailangan ako bumili nun. Thank you pa rin, Joel. Isipin mo na lang, regalo ko yun sa'yo. Gusto ko lang talagang makitang mapula ang labi mo. Ha? Ana, pwede ba ako Erwin! Sino si Erwin? Ay, sorry, kababata ko at manliligaw. Halika, papakilala kita. Hi Ana, ready ka na umuwi? Erwin, si Joel nga pala. Kaibigan at ka-work ko rito. Joel, siya si Erwin. Manliligaw ko. Hi. Hi din. Nagtatrabaho si Erwin sa kabilang fast food. Yun dun sa ikalawang kanto. Ah, dun ba? Tanong ko lang Erwin, bakit malilit yung siniserve yung manok dun? Saka, puro balat lang yung may lasa. Paabutin nyo naman hanggang laman. Baka na-tsempohan mo lang.
Malalaki yung sineserve naming manok dun. Pati sa kanin, maraming serving. Parang hindi naman. Yung isang buong rice nyo, parang half rice lang namin. Tapos madalas puro tutong pa yung sa inyo. Uy, Joel! Baka nga natsyempohan mo lang. Lagi naman akong bantay sa kitchen namin. Kaya alam ko na hindi madamot sa serving dun. Lagi ka palang bantay sa kitchen nyo eh. Bakit hindi mo mabantayan yung lasa ng french fries nyo? Bakit lasang basang Manila paper na may konting asin at betchin? Parang may galit ka sa fast food namin ah. Sorry naman sa perfect na fast food nyo. Uy, grabe siya oh. Ana, hayaan mo ba tong si Erwin na laitin ang fast food natin? Ha? Ako pa tong nang lait? Huwag ka nagsasabi ng hindi maganda sa iba. Masama yun. Lalo na sa harapan pa ni Ana. Turn off yun, pre. Joel, tama na. Ikaw nga itong nagsimulang manglait eh. Pero… Halika na, Erwin. Bago pa masira gabi ko. Joel, bago ka mampuna ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Ha? Maliit na payo lang. Hinila na ni Ana si Erwin kaya hindi na rin ako nakasagot pa. Saka wala na rin naman akong ibang pwedeng masabi pa. Tinira na niya ang itsura ko. Ano pang ilalaban ko roon? Mas lalo tuloy akong nanliit dahil sa pagkakapanalo ni Erwin. Pinagmasdan ko na lamang sila na pumara ng jeep at ako naman ay naiwang mag-isa sa entrance ng fast food namin. Nayaran ako sa inasal ko. Hindi naman ako mayabang o mapanglait. Tinamaan lang kasi ako ng selos nang malaman kong nanliligaw si Erwin kay Ana. Naunahan ako sa paborito kong dalaga. Masama ang loob kong pumasok muli sa fast food at dumiretso ako sa kitchen at binantayan ang mga pinipritong manok at sinasalok na mga kanin. Sinigurado kong sakto ang dami at size. Nakita ko ng manager namin at pinauwi na ako. Hindi na pala pwedeng tumambay doon kapag tapos na ang duty kaya wala akong ibang nagawa kundi ang umalis. Hindi muna ako umuwi ng bahay at naglakad-lakad muna ako pagkalabas ko ng fast food namin. Nagpahangin at nagpakawala ng kahihiyan na inabot ko kina Ana at kay Erwin. Mas lalo pa ako nahiya nang maalala ko kung paanong nagalit si Ana sa akin. Kasalanan ko naman, yon ang unang beses na nagalit siya sa akin at hindi ko yon natanggap kaagad. Hanggat maaari ay gusto kong malambing at mabait sa akin si Ana. Kaya niready ko na ang sarili ko kinabukasan para mag-sorry sa kanya. Baka pwede ko na ring mai-segue sa kanyang bala kong panliligaw. Kaya lang kinabukasan, Papa Dudut, nang handa na akong kausapin si Ana, siya naman itong biglang umiwas. Sinubukan ko siyang sundan pero hindi niya ako pinansin. Galit pa rin pala siya sa akin. Buong araw akong hinuhuli ang kanyang tingin pero kahit ang mga mata niya ay mailap sa akin. Ganon na ba kasama ang ginawa ko sa manliligaw niyang si Erwin, Papa Dudu? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin ako pinansin ni Ana. Sobra naman ata ang isang linggo para magtanim siya ng sama ng loob sa akin. Hindi tuloy ako nakapagtrabaho ng maayos nang dahil doon. Laging palpak ang trabaho ko. Mali ang naiseserve ko madalas sa mga customers at lagi pa akong natatalsika ng mantika kahit na hindi naman ako yung nagluluto. Kinakarma na siguro ako, yun ang naisip ko. Habang pinapahiran ko ng toothpaste ang mga paso ko ng mantika sa balat ko ay nakita ko si Ana na lumapit kay B-Boy at nakipagkumustahan. Nainggit ako ng very slight. Dati naman kami ang nagkukumustahan palagi kapag walang masyadong ginagawa si Ana at walang masyadong customers. Pero ngayon ay si B-Boy na. Pinagmasdan ko lang sina B-Boy at Ana habang nasa sulok ako at tinitiis sa mga paso ko. Hinihintay ko silang matapos makapag-usap at nang tumalikod na si Ana para bumalik sa trabaho ay siya namang pagtawag ko kay B-Boy. Nilapitan naman ako kaagad ni B-Boy at mabuti na lamang at busy ang bisor namin sa opisina kaya nakapagnakaw kami ng ilang minuto para makapag-usap. Kinailangan kong kausapin si B-Boy para humingi ng advice sa gagawin kay Ana.
Nakwento ko nga sa kanya lahat ng nangyari at kapalpakan ko. Kulang na lang ay ilublob ako ni B-Boy sa kumukulong mantika at gawing fried chicken. Kahit siya ay hindi natipuhan ng ugaling ipinakita ko kay Erwin. Sa nangyari, wala na akong magagawa pa roon para mabago. Kaya naman humingi ako ng tulong sa kanya sa gagawin ko dahil nalilito na talaga ako. Papa Dudut. Tukmul ka talaga, Joel. Mas lalo mo lang pinausad ang laban ni Erwin kay Ana. Alam mo namang kahinaan ko ang selos. Pinagsisihan ko na yun. Magsisi ka talaga. Gabi-gabi na kaya siyang sinusundo ni Erwin. May dala palagi na french fries at burger mula ron sa fast food nila. Anong laban natin dun? Masyala ang benta nila kaysa rito sa fast food natin. Natikman mo na ba yung french fries nila? Lasang Manila paper na pinrito. Masarap kaya ang fries nila. Nilalait mo lang kasi nagsiselos ka. Ay, ano bang gagawin ko ngayon? Hindi ko kaya nagalit sa akin si Ana eh. Nagsorry ka na ba? Sinusubukan ko namang lapitan siya. Pero parang hindi niya ako nakikita. Baka hindi ka niya talaga nakita. Alam mo na. Sige, puntilayin mo ulit yung malatak ng LPG na height ko. Huwag ka talagang magkakamali magsuot ng asul. Sinasabi ko na sa'yo. Sige, lahit pa! Busog ka na? Pinapatawa lang kita. Namumula ka na kasi sa galit. Hindi to dahil sa galit. Kanina pa ako natatalsikan ng mantika. Tingnan mo, kahit mantika, galit sa ginawa mo. Ibuhos ko pa ang mantika na yun sa lababo para mabura na sa mundo. Pati sa mantika, galit ka. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Ayoko nang patagalin ng tampuhan namin ni Ana. Alam mo naman na hindi kumpletong araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. I-chat mo na lang sa Facebook. Mag-sorry ka ulit. Magpaliwanag ka. Ewan ko. Parang ayaw niya na akong kausapin kahit kailan eh. Ang bilis mo namang panghinaan ng loob. First time kasi nangyari to sa amin ni Ana. Ngayon lang siya nagalit sa akin. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit mo nagawa yun? Nabakatyo ka tuloy sa panlalait mo kay Erwin. Regaluhan ko kaya si Ana. Ano naman ang ibibigay mo? Lipstick. Mahilig siya sa lipstick eh. Hanapin ko yung pinakamapula. Hindi naman materialistic si Ana. Ayaw nga niya na nireregaluhan siya, di ba? Pwede ka kaya maging tulay para magkaayos kami? Ako na yung ako ng trabaho mo ng 4 na oras. Kung gusto mo, palit tayo ng day off eh. Di ba gusto mo yung rest day na Saturday? Siguro. Hintayin mo na lang na kumalma muna si Ana bago tayo lumapit sa kanya. Baka mas lalo lang siyang magalit kapag pinilit mong makipag-ayos sa kanya. O kaya mas maganda kung ako na lang lumapit kay Erwin para makipag-ayos. Ano sa tingin mo? Lahat talaga gagawin mo para kay Ana, no? Handa kitang ialay kay Sataning. Mapatawad lang ako ni Ana. Inalay na ako kay Satanas dati. Sinoli ako. Seryoso na ako, B-Boy. Tulungan mo ako. Ganyan ka ka-inlove kay Ana, no? Matagal na. Minsan ba naisip mo na baka walang pupunta ng pagka-inlove mo sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Kung magpapakatotoo tayo, Dahil sa height ko. may mahahanap ka pa namang iba dyan. Yung kahit ko rin. Ang sinasabi ko lang, Joel, hindi lahat ng gusto natin pwede sa atin. Kailangan din nating harapin ang katotohanan. Huwag tayong masyadong maniwala sa mga napapanood nating teleserye na puro happy ending. Magmahal tayo ng taong bagay sa atin. Pero si Ana lang talaga ang gusto ko. Gusto ka ba? Napatahimik ako bigla sa sinabi ni B-Boy. Walang alinlangang gusto ko si Ana pero si Ana gusto rin ba ako? Oo, mabait siya sa akin pero baka hanggang doon lang yon. Ako lang tong mataas ang pangarap na may magkakagustong babae sa akin. Alam kong malayo ang agwat namin pagdating sa height. Nung una ay hindi ko naman yon nakitang problema dahil alam kong hindi tumitingin sa pisikal na itsura itong si Ana. Pero noong pinaramdam sa akin ni B-Boy na kailangan kong maging makatotohanan, doon ako napaisip bigla. Baka kailangan ko na rin maghanap ng katulad ko. Yung maaabot ko ng literal.
Pinagmasdan ko ang mga maiksi kong kamay at binti. Nakaramdam ako ng sama ng loob. Bakit kailangan sa akin pa ibigay ang problemang ito? Hindi naman ako masamang tao. Pero bakit sa akin ipinasa ito? Bakit wala pa ring gamot na pwedeng bilhin sa pharmacy para tumangkad? Bakit wala pa ring mga doktor ang kayang magpatangkad ng mga katulad ko? Kung ano-ano na lang ang naisip kong problema sa itsura ko, Papa Dudut. Hindi ko naman dati masyadong pinagtutuunan yun ng pansin dahil nagawa ko na yung tanggapin. Napansin ni B-Boy na sumama ang loob ko sa huling tanong niya. Kaya naman bumawi siya at sinabing marami siyang nabasang mga kwento sa Facebook na nagkatuluyan sa huli kahit gaano pa yon kaimposible. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing hindi na siya makapaghintay na mabasa ang kwento namin ni Ana sa Facebook kung sakasakali o mapakinggan sa Barangay Love Stories. Doon pa lang ako muling nakabawi sa confidence ko. Buong araw ay wala akong ibang iniisip kundi si Ana at kung paano ako makakabawi sa kanya. Napangiti ako nang makaisip ako ng pwedeng magawa para mapatawad niya. Noong break time ko ay nagmadali akong pumunta sa tindahan malapit sa isang elementary school. Bumili ako doon ng mga candy na parang lipstick. Mura lang ang mga yon. Nang maibulsa ko na ang mga yon ay nagmadali na akong bumalik sa fast food para harapin si Ana. Ana, O ano? galit ka pa rin ba sa akin? Obvious ba? Sorry na kasi. Magtrabaho na lang tayo, pwede? Hindi kasi ako makapagtrabaho ng maayos kung galit ka sa akin. Hindi ko na problema yon. Kausapin mo naman sana ako ng maayos. Bakit ikaw? Nakipag-usap ka ba sa amin ni Erwin ng maayos? Nabigla lang ako noon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nilait mo yung manok, kanin at fries sa fast food nila. Inaano ka ba ng mga pagkain nila? Binugbog ka ba ng manok at patatas nila? Kasi naman nakaramdam lang ako ng... Nang ano? Ay... Siguro nainggit lang kasi ako na mas malakas ang aircon sa fast food nila. Saka mas mabango yung ginagamit nilang mantikas na pamprito. Hindi pala talsik di tulad ng sa atin. Niloloko mo ba ako? Sorry na talaga, Ana. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Kung gusto mo, pag dumalaw ulit dito si Erwin, magsosorry din ako sa kanya. Wala nang kaso yung kay Erwin. Kinausap ko na siya. Ay naman pala eh. Napatawad niya na pala ako. Bakit ikaw ayaw mo pa? Kasi hindi ko inaasahan namang babastos ka ng ibang tao. Hindi yun yung Joel na kilala ko. Mabait at marespeto yung Joel na nakakasama ko. Pero yung pinakita mong kagaspangan nun? Grabe! Parang hindi kita kilala. Wala na ako ibang magagawa para mabawi yung ginawa ko. Ang kaya ko na lang gawin, mag-sorry. At bigyan ka ng maraming mapulang lipstick. Di ba sinabi ko na ayokong nireregaluhan ako ng luho ko? Bago mo tanggihan to, tignan mo muna please. Ayoko, hindi ako tumatanggap ng regalo lalo kung mahal. Diyan ka matutuwa sa akin kasi hindi mahal to mga lipstick na nabili ko. 5 piso nga lang ang isa eh. May iba't ibang flavors pa. Lipstick? 5 piso? Baka naman mamaga ang labi at lalamunan ko dyan pag ginamit ko. Gusto mo pa yata akong ipahamak? Hindi no. Ginagamit nga ito ng mga grade 1 eh. Nakita ko. Grade 1? Gumagamit ng lipstick? Talagang niloloko mo ako, no? Ito, tignan mo muna bago mo tanggihan. Eto. Candy lipstick! Alam ko to, paborito ko yung strawberry at melon flavors. Sakto. Di naman ako strawberry kasi yun ang pinakamapula sa nakita ko noon. Paborito to ng pamangking ko. Saka nakikihingi rin ako sa kanya kapag binabantayan ko siya. Thank you, Joel, ah. Ano, Ana? Pinapatawad mo na ako? Okay na ba tayo ulit? Hindi ka na masungit? Pasalamat ka sa mga candy lipstick na to. Tuwang-tuwa si Ana habang isa-isang binuksan ng mga candy lipstick. Ang hindi niya alam ay mas doble ang sayang nararamdaman ko habang pinagmamasdan siyang inaamoy at pinapahid sa kanyang labi ang mga candy lipstick
na ibinigay ko sa kanya. Napakasimple lang talaga ni Ana. Yun talagang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Ang dali lang niyang mapasaya. Hindi rin niya ipaparamdam sa iyo na kakaiba ka. Kaya nga siguro lumakas ng todo ang loob ko na lapitan siya at subukang ligawan. Kasi alam ko na hindi niya ako huhusgahan tulad ng iba. Pero ewan ko ba, may chance na noon para sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan habang nasa good mood siya. Pero habang nandun kami sa senaryong yon ay para bang tumiklop ulit ako. Hindi dahil sa mga sinabi ni B-Boy nung una, kundi dahil sa akin. Dahil na-realize ko, Papa Dudut, na isang ginto itong si Ana. At isang lalaking karapat dapat sa ginto ang dapat mapunta sa kanya. Bakit bigla kong naramdaman na para lang akong isang tanso at hindi para sa isang ginto? Pero hindi ako tumagal sa mundong ito para panghinaan lamang lagi ng loob. Maraming beses na ako nakasubok na maliitin ng ibang tao. Literal. Pinatibay na ako ng mga hindi magagandang salita ng mga tao. At hindi yon naging hadlang para habulin ko ang mga pangarap ko. Katulad na lamang ni Ana. Siya ang nasa tuktok ng lahat ng mga pangarap ko. At alam kong makukuha ko siya dahil maayos akong klase ng tao. Makukuha ko siya dahil alam ko kung paano magmahal ng totoo. Alam ko kung paano magpahalaga ng ginto. Kaya naman pinagplanuhan ko nang sabihin sa kanya na bala ko siyang ligawan. Pero bago ko gawin yon ay kailangan ko munang maghanda. Dahil maraming bagay akong kailangang i-consider kapag nagsimula na akong manligaw. Handa na ako para sa kanya, sana ay ganon din siya sa akin. At sana, Papa Dudut, ay hindi maging hadlang ang agwat ng tangkad namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bata pa lamang ako ay tampulan na ako ng tukso. Noong nag-aaral ako ay lagi akong pinipilit bihisan ng damit na pangmanika ng mga kamag-aral kong babae. Gusto nila akong paglaruan at pagtawanan sa harapan ng mga crush nila. Tuwing may okasyon sa pamilya namin ay lagi akong binabalibag ng mga pinsan ko. Ginagawa rin nila akong laruan. Lagi akong tinitignan ng mga tiyahin ko na may awa sa mga mata nila. Lagi ko silang naririnig na nagbubulungan kung sino ang tatanggap sa akin bilang asawa. Pasimple silang magtatawanan at saka makukonsensyang bigla. Titingin silang muli sa akin na punong-puno ng awa sa kanilang mga mata. Kaya maaga akong lumayo sa pamilya ko, alam kong hindi sila makakatulong para matutunan kong mahalin ang mga kakulangan ko. Sa pag-explore ko sa mundo ay marami akong nakilala na tulad ng mga mapanglait na pamilya ko't kamag-aral. Pero naging matibay na ako rito. May mga naging katrabaho ako na lagi na lamang akong ginagawang pulutan sa kanilang mga kwentuhan. Baka raw anak ako ng duwende. Baka raw pinaglihi ako sa buto ng kasoy. Baka raw humaba pa ang binti ko kapag babanate nila araw-araw. At kapag binabad nila sa tubig. Nasanay na ako sa mga panghiinsulto nila, Papa Dudut. Naging merienda ko na nga ang ilan. Aaminin kong minsan ay tinatamaan ako ng mga masasakit na panghuhusga ng mga tao. Pero naisip ko na sila ang totoong may problema dahil ayaw nilang kaharapin ang mga problema nila sa kanilang sarili. Kaya naman naghahanap sila ng sa tingin nila ay mas mahina sa kanila para yon ang kanilang puntiryahin. Para maging takas pansamantala sa mga issues nila sa kanilang mga sariling buhay, Papa Dudut. Joel! Uy, Ana, bakit? Halika rito, dali! Ano yun? Bakit kailangan natin magtago? May chismis? Ikaw ang nachichismis dito. Ah, ganun? Okay lang. Sanay na ako dyan. Ano ka ba? Pag nakarating yung chismis na to sa boss natin, lagot ka. Ha?
Ano bang klaseng chismis yan? Nagbebenta ka raw ng mga imported na tsokolate sa mga crew at customer? Oo! Gusto mo ba? Meron pa akong natitira sa bag ko. Teka, kukunin ko lang. Hindi ka pwedeng magbenta ng tsokolate rito sa trabaho. Bawal yan. Hindi mo ba nabasa yung company policy natin? Yung first page lang ang nabasa ko eh. Hindi ko naman kasi maintindihan lahat. Ang daming English. Basta nakasulat doon na bawal magbenta ng kahit na anong klase ng pagkain ng crew sa mga katrabaho niya at mas lalo sa customers. Bakit naman? Marangal naman na trabaho ang pagbebenta ng tsokolate ah. Marangal nga, pero wala naman sa lugar. Kaya itigil mo na yan bago pa makarating sa bisor natin. Ayoko nga. Gagalingan ko na lang magtago pag nagbebenta ako. Joel! Saka, tulong din to sa mga katrabaho natin na gusto makabili ng tsokolate na pasalubong sa mga mahal nila sa buhay. Mas mura ang benta ko kaysa sa mga grocery. Kaya makakatipid sila. Joel naman Pati yung mga anak ng mga customer natin na naumay sa mga mamantikang pagkain natin. Deserve nila ang panghimagas na tsokolate. Hindi ka talaga papaawat, no? Di talaga. Gipit ka ba? Sorry kung ganito na ako magtanong. Kasi parang sapat naman yung sahod mo rito. Wala kang utang na binabayaran, matipid at masinop ka sa pera. So bakit? Basta, may pinag-iipunan lang. Ano? Basta nga. Kung luho lang yung pinag-iipunan mo, wag mo nang itawid yan dito sa trabaho. Magbenta ka sa labas ng fast food, wag dito. Baka malagot ka talaga sa bisor natin pag nahuli ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Nag-iipon ako para sa future dates natin. Future dates? Kasi gusto ko, ready ang bulsa ko kapag lalabas na tayo para mag-dates. Hindi naman pwedeng pamasahe lang ang puhunan ko sa dates natin, no? Bakit tayo magde-date? Para makilala natin ang each other. Kilala na natin ang isa't isa, diretsahin mo ko. Kasi gusto ko ligawan ka. Joel! Kaya pag nabenta ko na lahat ng tsokolate sa bag ko, kahit sa mo gusto, libre ko. Tigilan mo na yung kakabenta ng tsokolate rito sa trabaho, masama yan. Yan lang ba ang kaya mong isagot sa akin? Paano naman yung tungkol sa panliligaw ko sa'yo? Joel, lumapit lang ako sa'yo ngayon para uwating ka sa pagbebenta mo ng tsokolate. Sige, titigilan ko to. Pero ano muna sagot mo sa panliligaw ko? Excuse me nga muna, baka hinahanap na ako sa labas. Nagmamadali nang lumabas at lumayo si Ana sa akin. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang palayo sa akin. Bigla ko naalala ang unang beses na nabasted ako. Ganon na ganon din. May natipuhan ako sa unang trabaho ko, akala ko ay may pag-asa ako sa kanya kasi mabait naman siya sa akin. Nung sinabi kong gusto ko siyang ligawan ay nagmadali siyang tumalikod sa akin. Mula noon ay iniwasan na niya ako at nalaman ko na lamang sa mga katrabaho ko na pinagtatawanan niya ako dahil ang lakas daw ng loob kong manligaw. Hindi ko naman daw siya kayang maabot. Nasaktan ako doon pero hindi ako sumuko sa pag-ibig. Ilang babae na rin ang sinubukan kong ligawan pero pare-parehas lamang sila na tinatalikuran ako bigla kapag sinabi ko nang gusto ko silang ligawan. Kahit nakarami na ako ng mga nang busted sa akin ay nagpatuloy pa rin ako. Alam kong darating din ang tamang babae sa akin na hindi na ako kukutyain at tatanggapin kung ano lamang ang meron sa akin. At dumating nga si Ana. Pero nanganganib na maulit ang nakaraan ko nang talikuran din niya ako matapos kong sabihin na balak ko siyang ligawan. Tinigil ko na nga ang pagbebenta ng tsokolate at naging klaro na sa akin na wala namang patutunguhan ang pag-iipon ko dahil hindi naman ako pinagbigyan ni Ana na ligawan siya. Pinamigay ko na lamang ang mga natitira kong tsokolate sa mga customers naming bata. Nagpatuloy ako sa trabaho para makalimutan ko ang pangbabasted ni Ana sa akin. Iniwasan ko rin si Ana at alam kong napansin niya yon. Dahil sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong panayang sulyap niya sa akin. Mas lalo lang tuloy akong nahirapang tanggapin ang pangbabasted niya sa akin. Pinagpatuloy ko ang pag-iwas sa kanya ng mga sumunod na araw. Paraan ko yon para makapag-move on na. Napansin nga ni B-Boy ang pag-iwas ko at sinabi ko sa kanya na binasted na ako. Tinapik na lamang niya ako sa likuran at sinabing hindi pa tapos ang laban. Nainis ako kay B-Boy noon kasi binubuhay pa niya ang pag-asa sa puso ko gusto ko na ngang mamatay ang nararamdaman ko. Hanggang isang uwian ay nilapitan ako ni Ana at hindi ko alam kung paano siya haharapin noon.
sapagkat durog pa rin ang puso ko sa pangbabasted niya. Sana man lang ay makaramdam siya, Papa Dudut. Hindi ka na raw nagbebenta ng tsokolate? Nachismis lang sa akin ang mga katrabaho natin. Bawal, di ba? Pero marami ka pang natira sa bag mo. Sayang naman yun kung langgam lang makikinabang. Pinamigay ko na lang sa mga customer nating bata. Ang sweet naman. Thank you. Wala ka na bang natira dyan kahit isang piraso lang? Kahit yung nilalanggam na. Wala na. Ang tipid mo namang sumagot. Sumasagot lang naman ako sa kung anong tanong mo. Naninibago lang. Dati kasi isang tanong, 10 sagot ka eh. Nakakamiss yun. Sa susunod na lang ako sasagot ng 10. Galit ka ba sa akin? Hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Iniiwasan mo kasi ko eh. Busy lang. Alam mo namang marami tayong customer eh. Pero dati naman kahit ilang tray pa yung hawak mo, nagagawa mo pa rin akong kamustahin. Ay, o sige na nga. Kumusta ka? Eto, nalulungkot. Hindi kasi ako pinapansin ng isa dyan. Ako ba? Meron pa bang iba? Huwag ka nga ganyan, Ana. Anong wag akong ganito? Huwag mo na akong pasahin at paikutin. Alam mo namang marupok ako eh. Ha? Huwag ka namang panggap na hindi mo alam ang sinasabi ko. Binasted mo ako, di ba? Binasted? Nung sinabi ko sa'yo naliligawan kita, nagmadali kang layuan ako. Tinalikuran mo ako. Eh ano ba tawag doon? Pangbabasted na pala yun ngayon? Eh ganun ang ginagawa ng mga nililigawan ko noon eh. Tatalikuran nila ako kapag sinabi kong liligawan ko sila. Tapos inulit mo pa. Aaminin ko, nabigla ako nung sinabi mo na gusto mo akong ligawan. At aaminin ko na una kong naisip yung height mo. Sabi na eh, katulad ka rin pala ng iba. Hindi ka pala naniniwala sa height doesn't matters. Pero nung naalala ko lahat ng ginawa mo sa akin, sa pagmamap mo sa sahig na dinadaanan ko para hindi ako madulas, kasi alam mong hindi ako maingat maglakad. Sa paghihintay mo sa akin sa labas ng fast food hanggang makasakay ako ng jeep. Sa pag-aabot mo sa akin ng panyo araw-araw dahil alam mong lagi akong pinagpapawisan. Sa pagtatanggol mo sa akin kapag inaaway ako ng mga customer at sa candy lipstick. Marami pang iba pero ito yung malinaw kong naaalala. O tapos? At walang nakagawa nun sa akin. Ikaw lang. Lahat sila puro tangkad lang pero ikaw, halimaw ka sa kabaitan. Sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko sa height ko. Nagsasabi ako ng totoo. Paano si Erwin? Binasted ko na siya mula nung inabutan mo ko ng candy lipstick. Kung ganun, wala na ba akong kakompetensya ngayon sa'yo? Wala na. Panalo na ba ako kung ako maliligaw sa'yo ngayon? Depende sa flavor ng candy lipstick na ireregalo mo sa akin. Pinagbigyan din ako ng tadhana sa wakas. Ilang beses na akong nasaktan sa pag-ibig, naka-jackpot din ako sa bandang huli. Akala ko lahat ng tatalikod sa akin ay babased sa akin. Hindi pala ganon lagi ang kaso. Tulad po ni Ana na nabigla lang. Masyado naman kasi ako at walang preno. Habang nag-uusap kami ay umiikot muli sa utak ko ang pangarap kong maliliit na bahay para sa amin. At mga makukulit at maliliit naming mga anak. Ang dalawang e-bike na panghatid at pangsundo sa mga anak namin at ang ipopost kong love story namin sa Facebook na mapapakinggan din sa Barangay Love Stories. Marami na ako naging plano para sa amin ni Ana. Ganun siguro kapag sigurado ka na. Nang dumaan ang jeep na sasakyan ni Ana ay hinawakan ko ang kamay niya at tinanong kung pwede ko ba siyang ihatid sa kanila. Ngumiti si Ana at hindi binitawan ang aking kamay. Proud siyang sinabay ako sa jeep habang magkahawa kaming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut ay patuloy pa rin po ang panliligaw ko kay Ana. Dinoble ko ang pagsisikap na patunayan sa kanya na karapat dapat ako sa matamis niyang oo. Walang palya ang pagbili ko ng mga candle lipstick na nagdadala ng ngiti sa mapula niyang labi.
Hindi na rin ako tinutokso pa ni B-Boy lalo't inaabangan na niyang mapasagot ko si Ana para manalo na siya sa pustahan. Gagamitin daw niya ang perang mapapalalunan niya para pang-date sa isa naming katrabaho. Nainggit ata sa ligawan namin ni Ana kaya nakisabay na rin siya. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento at hangad ko na nakapagdala ko ng pag-asa sa mga katulad kong hindi pinagpala sa height at itsura. Totoong may kulang sa atin, aminin na po natin. Pero oras na dumating ang isang taong magmamahal sa atin ng totoo, hindi natin mararamdaman pa ang kakulangan na yon dahil sa wakas, kompleto na tayo. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1